Kung naaalala niyo po mga kapatid, ilang buwan nang nakararaan ay, sinalat namin ni Romel Chica itong kwento ni Baron Geisler sa unang pagkakataon sa kanyang panayam kay OG Diaz tungkol sa Mm. pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae maliban sa kanyang misis, 'di ba? At, nung panahon po na yon siyempre ako yung unang nakakaalam kung sino yung tinutukoy niyang nanay ng bata, 'di ba, na na ngayon, 16 anyos. Nagpaalam ako. Ang sabi nung aktres na nakausap ko, "Go nanay, sige puwede kang magsalita but please don't mention my name. Ayoko nang makisali diyan," sabi niya. At yun po Hmm. ay hinawakan ko, yun po ay pinanindigan ko, nirespeto ko po ang kanyang pakiusap na huwag kong banggitin ang kanyang pangalan. Mm. Pero ngayon ay pupuwede na po nating banggitin dahil siya na mismo ang umamin tungkol sa pagkakaroon nila ng anak ni Baron Geisler. Anong masasabi Mm. mo dito kay Nadia Montenegro, Romel? Ay naku, at least 'di ba na yung mga ganitong kwento ay nagbibigay ng liwanag, natutuldukan, para isa kasi 'to sa kwento ng buhay mo na dapat mo ng maisara, para Mm. tuluyan ng maisarang todo, hindi lang yung nakaumang lang na sara, 'di ba? Kasi hindi pa talaga eto ngayon, siya na mismo ang nagsara. Yun ang Mm. maganda, Ang 'di maganda ba? dito, kaninang umaga napakarami pong tumatawag sa akin at hinihingi ang aking, pahayag tungkol dito kasi naaalala nila na Mm. 2008 po ito nung ipanganak itong kwento na ito. At ito po ang naging dahilan kung bakit natanggal po ako sa ABS-CBN. Nagreklamo si Nadia Montenegro, pati sa MTRCB nagreklamo rin siya at, yun po ang dahilan kung ba't ako nawala sa The Buzz at sa radyo. At ngayon nga po ay heto na ang katotohanan, lumantad na rin po si Baron Geisler ang unang-unang nagsalita na eto nga po at sinabi ni Nadia na yun daw anak nila ay ayaw na ring makipagkita kay Baron ngayon. Hmm. Ayaw na rin, kasi nga naman ang kanyang katwiran, minsan pa lang silang nagkita, inilantad na kaagad. Ano yun, for the views, para Yun sa na nga. promo, yun ang kanya. At gusto ko Mm. pong pasalamatan ang ating kapatid na si Julius Babaw, kasi sa kanya itong panayam na ito, eh. Oo po. Bagaman ilang buwan na nakararaan nagkausap po kami ni Nadia, na nirespeto ko lang po talaga na hindi ko talaga binanggit ang kanyang pangalan, tinago ko 'yan. Dahil Mm. yun ang kanyang pakiusap na talagang pinanindigan ko naman. Ang sabi ni Nadia, ayaw na ng anak ko. Tapos eto pinakamatindi yung hamon niya kay Baron, "And give me a reason why." 'Di ba? "Are you Oo. even worth it to be called a father?" 'Di ba parang gano'n, "To be called a Opo. dad? Bigyan mo ko ng magandang dahilan para matawag ka na tatay." Yun ang hamon Oo. niya, 'di ba? Kasi nga Correct. ang sama ng loob niya dahil ni minsan pa lang na nagkausap, nagkita si Baron at ang kanilang anak. Pero inilabas na kaagad sa publiko, 'di ba? Nilabas na. Oo. Ano 'yun, para sa views, sabi niya. Ano 'yun, para sa promo ng pelikula? Bakit gano'n? 'Yun ang yung sinseridad. Where is the sincerity? 'Yun ang kanyang Totoo, tanong. Kaya oo. sabi niya, ang kanilang anak ay ayaw na rin makipagkita pa uli kay Baron Geisler. "Bigyan mo ko ng dahilan," sabi niya. Para "Bigyan mo tawagin ka ko na. ng magandang dahilan. Are you even worthy to be called a dad?" Yun ang sabi niya. Ito po ay, mga pahayag ni Nadia Montenegro, hindi pa po natin nakukuha ang pahayag naman ni Baron Geisler. Sabi nga Mm. natin sa bawat issue naman, merong magkabilang panig at ang katotohanan sa gitna, 'di ba? Malalaman Totoo. din naman natin 'yan, pero ang mahalaga yung pagtatago sa dilim, yung tawag natin diyan, eh, ano? Pagtatago sa dilim, kailangan nating makakita talaga ng ilaw, kasi yung katotohanan lang ang makapagpapalaya sa atin. Yun ang Correct. pinakamahalaga dun, 'di ba? Oh, at Ila nababawasan rin ang paghusga ng mga tao kasi mm, siya na mismo ang nagsalita para wala ng mm, iba-ibang mga bersyon na oo, maririnig pa, mm. 'di ba? Pagkatapos po ng 16 na taon at saka dumating ang bendikasyon sa inyong lingkod. Sabi ko nga sa Mm. isang kausap ko kaninang anak-anakan ko, alam mo kung minsan talaga hindi mo kailangang ipagpilitan ang kredibilidad mo. Yung universe na ang umaaksyon para lumantad yung totoo na sinulat o sinabi mo. Kasi isipin mo, mag-aakala ka pa ba na after 16 years at saka mabubuksan ito, 'di ba? Mm.
siyempre ang naglalaro sa isip ng iba, nag-imbento ako nung panahon na yun, noong 2008 na naging dahilan kung bakit nga ako nawala sa ABS-CBN. Pero talagang gano'n eh, no? Meron talagang pagkakataon na darating at darating na maglalantad ng katotohanan at ito na po yun. Kaya sabi ko nga nung nakausap ko si Nadia, ako naman ang maniningil sa iyo ngayon. 'Di ba sabi ko sa kanya? Pero sabi niya, sige nanay, magsalita ka na. Papayagan kita, but please don't mention my name. Yun ang sabi niya. Kaya hindi ko naman binanggit ang pangalan niya Oh, bilang pagrespeto sa kanyang kahilingan, 'di ba? Ay nako, mm. Tapos eto lang, matagal na itong matagal na itong naka-blind item pero out of love and respect wala ni isang showbiz press na nag-splok nito sa publiko dahil sensitive ang issue at may batang involved. May dahilan si Nadia para maramdaman ang ganoon habang si Baron ay may paliwanag sa pag-amin niya sa interview with OG Diaz. Sabi nga, there are always two sides to a coin. Ang hangad natin ay naway sooner or later ay makapag-usap, magkabati at magkasundo silang lahat. Tama naman, totoo naman. tama. Juris Doctor Channel, maraming salamat. Kita tanda-tanda ko yon 2008 dahil sa issue na yan ay natanggal ka sa ABS-CBN at ngayon nga ay lumantad na siya sa pagkakaroon ng anak kay Baron. Sabi ni Tita Nene Olanday, salamat po Tita Nene. Aha, okay, thank you. Maraming salamat. Naku, ang dami po dito na hindi ko na po babanggitin pa ang mga mensahe ng iba nating mga kaibigan na nagte-text dito dahil ang sabi nga niya, ang dami-dami ng naganap. Mas nauna naman daw nawala ng prangkisa ang ABS-CBN nung 4 na taon na nakararaan. Yun ang kanyang sinabi. I think Baron was just proud to have a beautiful child. That's why he made it public. Masyado naman sensitive si Nadia. At least nagpakatotoo si Baron. Hindi tulad niya na itinago. Finally, you are vindicated, Nay. Ching Bautista Silverio, thank you so much. At sabi ko nga, si Nadia pa lang ang naririnig natin ngayon. Wala pa ang panig naman ni Baron Geisler, di ba? Kailangan Mm. mapakinggan din naman natin, di ba? Ay, Correct. nako, At oo. sana magiging maayos din ito. Kasi pag nag-uusap naman talaga ang dalawang grupo, ang dalawang partido, di ba? Maayos at maayos sa mga Oo, bagay-bagay kapag may napakahalaga pag-uusap. po ng Mm. komunikasyon. Napakahalaga ng komunikasyon. Sabi nga ni Nadia, ipinaalam daw niya itong bagay na ito sa kanyang namayapang asawa, sa kanyang Mm. namayapang ama ng kanyang mga anak. Dahil inamin naman niya, hindi sila kasal, di ba? At inamin daw niya ito sa kanyang pamilya. Tingnan po natin sa mga susunod na pagkakataon kung ano ang katotohanan tungkol dito. Di ba? Yon. Mm. Yan ay kanyang yan ang kanyang sinabi. Kanya yan. Litanya niya yan. Okay. Ay, nako. Mhm. Pag Ang tagal nagbigay din. ka ng pag nagbigay ka ng exam, sigurado perfect score ako dahil lahat ng episode mo walang ligtas sa akin. I miss you. Ay nako, mamaya ako nababatian, Nako, maraming pagbati dito. Okay, maraming salamat po. Ayan, at si Neneng Tutot Gensoli, at last lumabas na ang katotohanan at the right time. So ngayon na, malaki na ang kanilang anak, di na sila mag-explain sa bata dahil malaki na, maintindihan na, tama sabi ni Neneng Tutot Gensoli. Mm. Okay, okay. At si Dan Clavesillas, once more, Nay, vindicated po kayo. Ikaw naman, na ama, magpakalalaki, oras na para maging ama ka naman sa anak mo na pinagkaitan mo ng pagmamahal at panahon. Ay, sa idulo mo inilagay yung no name nanay. Buti hindi ko nabanggit yung pangalan mo. Oo, sa unahan nyo ilalagay, please. Okay.